Mga kapuso, sa punto po ito, mga kapanayan po natin, live si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino para bigyan po tayo ng update kaugnay nga po sa labor and employment sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Tolentino. Morning, Maris. Good morning sa mga tiga-subaybay ng unang hirit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Secretary, una po sa lahat, base po sa isang survey na isinagawa ng Strat-Based Group at Pulse Asia, isa po sa mga gustong patutukan ng mga Pilipino sa gobyerno ay yung paglikha ng mas maraming mga oportunidad po para sa mga Pilipino manggagawa po. No? Ano po ang inaasahan yung babanggitin ng Pangulo? Ano po yung rekomendasyon na hiningi sa inyo ng Pangulo kaugnay po dito sa issue po na ito? Siguro po hindi natin mapangunahan ng Pangulo kung ano yung babanggitin niya ngayon, pero siguro meron din mga datos na ipapakita ang isasaad ng Pangulo, lalong-lalo na yung trabaho para sa bayan plan na nilatag pa noong Enero at hanggang ngayon ng Hunyo ay halos mahigit 95,000 na sa mga job vacancies at 734,000 plus ang nalikhang trabaho. Katulong po ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Secretary, panawagan din po ng maraming mga manggagawa yung mas mataas po na sahod. Of course, may mga labor groups po na humihingi ng 200 pesos na wage increase. Bukod po dun sa binanggit na po ng inyo pong, sa ilalim po ng inyong pamamahala na meron na pong increase no, sa wages ng mga manggagawa. Inaasahan po ba natin na makakamit tong 200 wage increase na hinihiling po ng mga manggagawa? Alam niyo po, yung hinihiling na 200 pesos wage increase ay nanggagaling po yan sa ating mga mambatas. Ito po yung legislated wage hike. So hinihintay lang po natin kung ano ipapasya dyan ng Kongreso. Subalit sa hanayin po ng executive branch, sinusunod po natin yung Republic Act 6727 kung saan merong regular na pagpupulong yung ating mga tripartite wage boards. At sila po ay nagseset po ng floor para po sa minimum wage. So katatapos lang po yung wage order number 27 para po sa NCR at kamakalwa po nung 25 ng buwang pangasalukuyan ay tinaasan po ang sweldo ng 60 pesos at sa Enero 2027 ay matataasan pa ng 20 pesos para 85 pesos para po sa NCR. Sa ibang region naman po, ongoing po yung mga consultation pa at titingnan po natin kung mailalabas po nila bago matapos ang taon. Inaasahan po natin na Oktubre maglalabas po para sa Region 3 at Region 7. Secretary, magandang balita nga po no, yung binanggit nyo tungkol dun sa wage increase na 60 pesos and of course sa mga susunod pa may mga kasunod na tranches. Paano nyo po masisiguro na lahat ng mga employer ay ipatutupad ito? Magsasagawa ba kayo ng mga random inspection, pagbabantay? Paano po ang gagawin ninyo, Secretary? Sa National Capital Region po, napakataas po ng compliance rate po dyan. Halos 95% po yan. Magkakaroon po ng visitorial inspections ang ating regional director office dito sa NCR at alam ko po na sumusunod naman po dito sa National Capital Region ang ating mga employers. Ganon din po sa usapin ng wage distortion, ito po ay magkakaroon ng mga adjustments at paalala ko po doon sa mga hindi kayang maka-comply, yung meron po silang hanggang September 23 para po humingi ng exemption. Ito po yung mga maliliit, yung mga medium na baka maapektuhan, baka hindi kayanin. Alright, Secretary, noong 2024 po na SONA, no, nag-anunsyo po si Pangulo tungkol sa POGO ban. 2025, sinimulan niya yung flood control issue at binanggit pa niya na mahiya naman kayo. Of course, we understand, sabi niyo, wag natin pangunahan ng Pangulo, pero basis po sa mga pagpupulong niya with the cabinet secretaries, meron po ba kayo inaasahan na magiging surprise announcement ng Pangulo ngayong taon, especially when it comes to labor and employment issues? Alam niyo po, nung isang araw, nagsalita na ata ang Pangulo, kung hindi ako nagkakamali, sa Pampanga, sinabi niya na abangan ang susunod na kabanata. So, hintayin na lang po natin. Ilang oras na lang po yun, Ma'am Maris. At siguro po, preparado na rin po ang ating mahal na Pangulo sa sasabihin niya.
Of course. Lahat po tayo ay nakaantabay para sa babanggitin at mga ipapahayag po ng ating Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address mamaya po alas 4. Maraming pong salamat sa inyo pong panahon, sa inyo pong oras at sa mga impormasyong binigay niyo po sa amin. DOLE Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo.